bumisita sa aking channel. Welcome ladies and gentlemen to the Kwento ng Pamilya channel. Sinabi ng aking asawang si Juan na aalis na siya matapos kong bayaran ang 4,500,000, 4,500,000 piso, utang ng kanyang pamilya. Ngumisi ang kanyang inang si Elena at sinabing, hindi ka namin kailanman nagustuhan, ngunit wala silang ideya sa aking susunod na plano. Umupo ako, nakatitig sa mga zero sa bank statement ko. Isang hungkag na tagumpay ang nakaukit sa aking mukha. 4,500,000 na nawala ng ganoon na lamang. Ngunit hindi ang pera ang nagparamdam sa akin ng pagkahungkag sa loob. Ito ang mga salitang sumunod na humiwa ng mas malalim kaysa anumang pagkalugi sa pananalapi. Hindi ka namin kailanman nagustuhan. Ang ngisi ng aking biyenan, si Elena, ay nag-iwan ng matinding marka sa aking alaala. Isang malupit na bantas sa pagtatapos ng inakala kong isang mapagmahal na kasal. Ngunit habang pinagmamasdan ko ang papalayo na likod ni Juan, may nagbago sa loob ko. Akala nila ito na ang katapusan. Wala silang ideya na ito ay simula pa lamang. Mga minamahal na manonood, malaking bagay sa akin ang inyong suporta. Tulungan niyo akong abutin ang aking susunod na malaking tagumpay sa pamamagitan ng pag-hit sa... Nang una kong makilala si Juan para itong eksena mula sa isang romantikong komedya. Nagsasalo ako ng maraming libro sa aklatan ng unibersidad at dumating siya upang sagipin ako bago pa man ito bumagsak sa sahig. Nagtagpo ang aming mga mata at sumusumpa ako na narinig ko ang pag-indak ng orkestra sa likuran. Ang kanyang maiinit na kulay kape na mata ay kumikislap sa gilid kapag ngumingiti siya at agad akong nabighani. Nag-date kami ng 2 taon bago siya nag-propose. Ito ay isang simpleng pangyayari, isang picnic sa parke kung saan kami nagka-date sa unang pagkakataon. Nang lumuhod siya, hindi ako nag-atubili kahit sandali. Oo, bulalas ko at niyakap siya ng mahigpit. Inakala kong alam ko kung ano ang tunay na kaligayahan sa sandaling iyon. Ang kasal ay maliit ngunit maganda. Ang pamilya ni Juan ay tila mapagpatuloy, bagamat medyo may pagkareserba. Niyakap ako ng kanyang inang si Elena at bumulong. Maligayang pagdating sa pamilya Ija. Labis ang aking kaligayahan, handa na akong simula ng aming buhay ng magkasama. Ang unang ilang taon ng aming kasal ay puno ng kaligayahan. Kami ay bata, nagmamahalan at puno ng mga pangarap. Nagsisimula pa lamang si Juan sa kanyang karera sa pananalapi at ako naman ay nagtatrabaho bilang guro. Hindi kami mayaman, ngunit kami ay komportable. Nag-usap kami tungkol sa pagbili ng bahay, pagbuo ng pamilya, lahat ng mga bagay na pinapangarap ng mga batang mag-asawa. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, nag-iipon ang panggigipit sa pananalapi. Ang sweldo ni Juan ay hindi tumataas ng mabilis gaya ng inaasahan namin. At ang halaga ng pamumuhay sa lungsod ay sobrang taas. Nagsimula kaming mag-away ng mas madalas tungkol sa pera, tungkol sa aming mga plano sa hinaharap. Ngunit naniniwala akong makakayanan namin ang anumang bagyo ng magkasama. Pagkatapos ay dumating ang gabing nagpabago sa lahat. Huli nang umuwi si Juan, maluwag ang kurbata, may nakakatakot na tingin sa kanyang mga mata. Alam kong may mali bago pa man siya magsalita. Maria, sabi niya, halos pabulong ang kanyang tinig. May kailangan akong sabihin sa iyo. Bumilis ang tibok ng puso ko habang ipinapaliwanag niya ang kalagayan, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga magulang, at ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay nasa matinding kagipitan sa pananalapi. Mga tao ng maling pamumuhunan at magarbong paggastos ang humabol sa kanila. Haharapin nila ang pagkalugi, bankruptcy, posibleng mga problemang legal, at ang pagkawala ng kanilang tahanan. Magkano? Tanong ko, kinatatakutan ng sagot. 4,500,000. Sagot ni Juan, nagmamakaawa ang kanyang mga mata. Kung matutulungan natin silang bayaran ang utang na ito, maiiwasan nila ang pagkalugi. Maaari silang magsimulang muli. Pakiramdam ko ay nasuntok ako sa sikmura. Ang 4,500,000 ay higit pa sa pinagsamang taunang sweldo namin. Iyon ang pambili namin ng bahay sa hinaharap, pondo para sa kolehiyo ng aming magiging mga anak, ang aming safety net, lahat ay mawawala sa isang iglap.
Ngunit mahal ko si Juan, at sa kabila ng malamig na pag-uugali ng kanyang pamilya sa akin, itinuring ko silang sarili kong pamilya. Kaya gumawa ako ng isang desisyon na magpapabago sa landas ng aming buhay magpakailanman. Gawin natin, sabi ko, hinawakan ang kamay ni Juan. Tutulungan natin sila. Ang mga sumunod na buwan ay naging blur ng mga maniobra sa pananalapi. Inubos namin ang aming savings account, kumuha ng pangalawang mortgage para sa aming maliit na apartment at ipinagbili ko pa ang mga alahas na iniwan sa akin ng aking lola. Bawat sentimo na maaari naming makalap ay napunta sa pagbayad ng utang ng pamilya ni Juan. Ito ay mahirap, mas mahirap kaysa sa anumang nagawa ko na. Kumuha ako ng dagdag na mga trabaho sa pagtuturo sa gabi at tuwing weekend. Nag-overtime si Juan at huli nang umuwi sa halos lahat ng gabi. Halos hindi na kami nagkikita. Ngunit sinabi ko sa sarili ko na sulit ito. Sinasagip namin ang kanyang pamilya, pinapalakas ang aming pagkakabuklod, at pinatutunayan ang aming pag-ibig. Sa araw na ginawa namin ang huling bayad, naramdaman ko ang paghalo ng pagod at ginhawa. Tapos na. Nagawa namin. Ang pamilya ni Juan ay nasagip mula sa kapahamakan sa pananalapi. At ngayon ay maaari na kaming mag-focus sa muling pagtatayo ng aming sariling buhay. Inasahan ko ang pasasalamat, marahil isang hapunan ng pamilya upang ipagdiwang ang aming sama-samang pagpupursige. Sa halip, natanggap ko ay katahimikan. Walang salamat, walang pagkilala sa sakripisyo na ginawa namin. Nang banggitin ko ito kay Juan, ipinagwalang bahala niya ito. Mga mapagmataas silang tao, Maria, sabi niya. Mahirap para sa kanila na tumanggap ng tulong kahit mula pa sa pamilya. Bigyan mo sila ng oras. Kaya binigyan ko sila ng oras. Ang mga linggo ay naging buwan. Ang aming sariling sitwasyon sa pananalapi ay nanatiling delikado, ngunit kumapit ako sa pag-asa. Nalampasan namin ang napakalaking hadlang na ito nang magkasama. Tiyak na malalampasan ng aming pag-ibig ang anuman. Pagkatapos ay dumating ang araw na sumira sa aking mundo. Nasa kusina ako, sinusubukang pagkasayahin ang aming kaunting groceries para sa isa pang linggo ng pagkain nang pumasok si Juan. May iba sa kanya, isang kalamigan sa kanyang mga mata na hindi ko pa nakita kailanman. Maria, sabi niya, walang emosyon ng tinig, kailangan nating mag-usap. Ang mga salitang iyon, ang mga kinatatakutan na salita na hindi kailanman sinusundan ng anumang mabuti. Aalis ako, patuloy niya, na para bang tinatalakay niya ang panahon. Hindi ko na ito kaya, ang financial stress, ang responsibilidad, sobra na. Kailangan ko ng panibagong simula. Tumayo ako roon, frozen, hindi maunawaan ang aking naririnig. Ngunit ginawa natin ito ng magkasama, nauutal kong sabi. Isinakripisyo natin ang lahat para sa pamilya mo. Malalampasan natin ito. Umiling si Juan. Wala nang tayo pa, Maria. Ikinalulungkot ko, ngunit ito ang kailangan. Sa isang days, pinanood ko siyang mag-impake ng bag. Nagulo ang isip ko, sinusubukang unawain ang nangyayari. Hindi ito totoo. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan namin, lahat ng isinakripisyo namin, paano siya basta na lang aalis? Habang patungo si Juan sa pinto, may isang kaisipan ang pumasok sa isip ko. Teka, sabi ko, nanginginig ang boses. Paano ang pamilya mo? Ang utang na binayaran natin? Tumigil siya, ang kanyang kamay ay nakahawak sa doorknob. Sa isang sandali, nakakita ako ng kislap ng isang bagay sa kanyang mga mata. Pagkakasala, panghihinayang, ngunit nawala ito nang mabilis. Ayos lang sila, sabi niya ng patag. Kailangan mo silang kausapin. At ganoon na lang, umalis siya. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nakatayo roon, nakatitig sa saradong pinto. Minuto, oras. Tila nawala ng kahulugan ng oras. Sa huli, nakita ko ang sarili ko na kinuha ang telepono. Dinayal ang numerong alam ko sa puso. Sumagot si Elena, ang aking biyenan, sa pangatlong ring. Hello? Ang kanyang tinig ay malamig, malayo. Elena, sabi ko. Pinipilit na panatilihing matatag ang boses ko. Si Maria ito, si Juan, umalis lang. Sabi niya, kailangan ko kayong kausapin tungkol sa utang na binayaran namin. Nagkaroon ng pagtigil, pagkatapos ay isang mahinang pagtawa na nagdulot ng kilabot sa aking gulugod.
Ay Maria, sabi ni Elena, tumutulo ang panunuya sa kanyang boses. Talaga bang inakala mo na mabibili ka ng perang iyon ng lugar sa aming pamilya? Hindi ka namin kailanman nagustuhan anyway. Sa wakas ay natauhan si Juan. Nadulas ang telepono mula sa aking manhid na mga daliri, bumagsak sa sahig. Ang mga salita ni Elena ay umalingaw-ngaw sa aking ulo. Bawat pag-ulit ay parang kutsilyo na bumabaon sa aking puso. Hindi ka namin kailanman nagustuhan. Hindi ka namin kailanman nagustuhan. Hindi ka namin kailanman nagustuhan. Habang bumabagsak sa akin ang buong bigat ng pagtataksil, may nagbago sa loob ko. Ang sakit, ang kahihiyan, ang lubos na kawalang katarungan ng lahat ng ito. Lahat ay nagsimulang magkristalisa sa isang bagay na mas matigas, mas malamig. Akala nila nanalo sila. Akala nila magagamit nila ako, itatapon at aalis na walang galos. Ngunit habang nakatayo ako roon sa aking walang laman na apartment, napapalibutan ng mga labi ng isang buhay na inakala kong alam ko. Isang bagong emosyon ang nagsimulang umusbong, galit, dalisay, walang adulterated na galit. At kasama ng galit na yon ay isang pangako sa sarili ko. Hindi pa ito tapos. Wala silang ideya kung ano ang kaya kong gawin, ngunit malapit na nilang malaman. Habang umaagos ang galit sa aking mga ugat, nakita ko ang sarili ko na naglalakad sa apartment. Ang aking isip ay nagra-racing sa isang whirlwind ng emosyon. Ang pagtataksil, ang kahihiyan, ang lubos na kawalang katarungan ng lahat ay nagbanta na ubusin ako. Ngunit sa ilalim ng gulo, isang malamig, nagkakalkulang tinig ang nagsimulang lumabas. Tumigil ako sa harap ng salamin. Halos hindi ko makilala ang babaeng nakatingin pabalik. Ang kanyang mga mata ay namumula. Ang kanyang buhok ay magulo. Ngunit may matigas na kislap sa kanyang titig na hindi ko pa nakita kailanman. Ang babaeng ito ay hindi biktima. Siya ay isang survivor at naghahanap siya ng justice. Huminga ako ng malalim, pinilit ang sarili ko na mag-isip ng makatwiran. Kailangan kong maunawaan ang buong lawak ng nangyari. Pagkatapos lamang nito, ako makakapagplano ng aking susunod na hakbang. Umupo ako sa aming maliit na mesa at binuksan ang aking laptop. Sa nanginginig na mga daliri, naglogin ako sa aming joint bank account. Ang balanse ay nakatitig pabalik sa akin, isang kahabag-habag na bahagi ng kung ano ito noon. Sinimulan kong mag-scroll sa kasaysayan ng transaksyon, pinagsasama-sama ang financial puzzle ng aming pagbagsak. Nagsimula ito sa maliit, ilang libo dito, ilang libo doon, mga transfer sa personal na account ni Juan na ipinaliwanag niya bilang mga pamumuhunan o mga family emergency. Nagtiwala ako sa kanya nang walang pag-aalinlangan, hindi kailanman nagtanong, laging sumusuporta. Kay tanga ko. Habang lumalaki ang mga halaga, lumaki rin ang dalas ng mga transfer. Ang huling bayad, isang nakakagulat na halaga na nag-ubos ng aming savings account, ay ginawa lamang 2 linggo na ang nakalipas. Ang tiyempo ay hindi nagkataon. Naghintay sila hanggang sa ligtas na nasa kanilang pag-aari ang pera bago ako itapon na parang basura. Sumandal ako sa aking upuan, isang mapait na tawa ang lumabas sa aking mga labi. Perpekto ang kanilang paglalaro sa akin. Ang mapagmahal na asawa, ang mapagpatuloy na pamilya, lahat ay isang pagganap, isang detalyadong panlilinlang upang malutas ang kanilang mga problema sa pananalapi sa aking gastos. Ngunit ang kanilang perpektong plano ay may isang nakamamatay na depekto. Minamaliit nila ako. Ginugol ko ang sumunod na ilang araw sa isang frenzy ng aktibidad. Kinansela ko ang aming joint credit cards, pinalitan ang mga lock sa apartment, at kumonsulta sa isang abogado tungkol sa aking mga pagpipilian. Ang balita ay hindi maganda. Nang walang patunay ng pandaraya, ang pera na kusang loob kong ibinigay sa pamilya ni Juan ay itinuturing na regalo sa mata ng batas. Wala akong legal na paraan upang bawiin ito. Ang mga salita ng abogado ay umalingaw-ngaw sa aking ulo habang umalis ako sa kanyang opisina. Ikinalulungkot ko Maria, ngunit walang magagawa. Ang payo ko ay cut your losses at mag-move on. Mag-move on, na para bang ganoon lang kadali, na para bang maaari ko lang kalimutan ang mga tao ng buhay ko na nasayang, ang mga pangarap na isinakripisyo ko, ang kinabukasan na ninakaw sa akin.
Ang moving on ay hindi isang opsyon, ngunit ang moving forward, iyon ay kaya kong gawin. Ibinuhos ko ang sarili ko sa trabaho, kinuha ang bawat dagdag na shift at tutoring job na makikita ko. Sa araw, ako ang perpektong imahe ng isang babae na sinusubukang muling itayo ang kanyang buhay pagkatapos ng isang masakit na diborsyo. Ngumiti ako sa aking mga kasamahan, tiniyak sa aking mga kaibigan na ayos lang ako at nagpakita ng matapang na mukha sa mundo. Ngunit sa gabi, nag-iisa sa apartment na ngayon ay pakiramdam ko ay masyadong malaki at masyadong walang laman. Nagpaplano ako. Nagsimula ako sa pagsasaliksik. Oras-oras na nakayuko sa aking laptop, naghuhukay sa bawat aspeto ng buhay ng pamilya ni Juan, ang kanilang mga negosyo, ang kanilang social circles, ang kanilang maruming maliliit na sikreto. Wala akong pinalampas na bato. Ito ay sa isa sa mga late-night research session na ito nang makagawa ako ng isang nakakagulat na pagtuklas. Isang maliit na balita na nakabaon sa archives ng isang lokal na pahayagan ang nakakuha ng aking mata. Detalyado nito ang mahiwagang pangyayari na nakapalibot sa pagkamatay ng Tio Roberto ni Juan, 20 taon na ang nakalipas. Si Roberto ay mayaman, eccentric at estranged sa pamilya sa loob ng maraming taon. Ang kanyang pagkamatay ay idineklara bilang isang aksidente, ngunit ang artikulo ay nagpapahiwatig ng posibleng foul play. Ang mga piraso ay nagsimulang mag-ugma. Ang tiyempo ng pagkamatay ni Roberto ay nagkataon sa simula ng mga problema sa pananalapi ng pamilya. Sila ba ay may kinalaman? Ang kanilang desperadong pangangailangan sa pera ay nagtulak ba sa kanila sa hindi maiisip? I-save ko ang artikulo, kasama ang 2 dosenang iba pang potensyal na nagpapatunay na piraso ng impormasyon na natuklasan ko. Unti-unti ngunit sigurado, nagtatayo ako ng isang dosye tungkol sa pamilya na sumira sa aking buhay. Bawat piraso ng ebidensya, bawat bulong ng iskandalo, lahat ay napunta sa aking lumalaking file ng amunisyon. Ngunit ang impormasyon lamang ay hindi sapat. Kailangan ko ng isang plano, isang paraan upang gamitin ang kaalamang ito upang pabagsakin sila. At para doon, kailangan ko ng tulong. Lumapit ako sa isang dating kaibigan sa kolehiyo, si Alex, na nagtatrabaho ngayon bilang isang private investigator. Sa kape, nagbahagi ako ng isang sanitized version ng aking kwento na ipinipinta ang sarili ko bilang isang nag-aalala na dating asawa na natatakot na ang pamilya ng kanyang asawa ay maaaring sangkot sa mga ilegal na aktibidad. Nakikinig ng matindi si Alex. "Seryoso ito, Maria," sabi niya nang matapos ako. "Kung kahit kalahati ng iyong pinaghihinalaan ay totoo, pinag-uusapan natin ang malaking pandaraya. Marahil ay mas masahol pa. Sigurado ka ba na gusto mong masangkot dito?" Tiningnan ko ang kanyang mga mata ng matatag. "Sangkot na ako, Alex. Gusto ko lang ang katotohanan." Tumango siya ng dahan-dahan. "Sige, titingnan ko kung ano ang mahuhukay ko. Ngunit Maria," dagdag niya, lumambot ang kanyang boses, "mag-ingat ka. Ipinakita na ng mga taong ito na kaya nilang saktan ka. Huwag kang gumawa ng anumang padalos-dalos." Nagpasalamat ako sa kanyang pag-aalala. Alam ko na hindi sapat ang salitang padalos-dalos para sa kung ano ang nasa isip ko. Ang mga sumunod na linggo ay naging blur ng aktibidad. Sa araw, ipinagpatuloy ko ang aking charade ng paggaling mula sa diborsyo. Nagsimula pa akong dumalo sa isang support group para sa mga taong tinaksil ng kanilang mga partner. Bahagyang upang mapanatili ang aking cover at bahagyang upang makalikom ng mas maraming ideya para sa aking paghihiganti. Ngunit ang aking mga gabi ay inilaan sa aking misyon. Nagbigay si Alex ng treasure trove ng impormasyon na nagpapatunay sa marami sa aking mga hinala at nagbubunyag ng mas marami pang dumi tungkol sa pamilya. Mga irregularidad sa pananalapi, mga shady business deals, at mas maraming tanong tungkol sa convenient na pagkamatay ni Tio Roberto. Gamit ang kaalamang ito, sinimulan kong buuin ang aking plano. Kakailanganin ito ng oras, pasensya, at matibay na loob, ngunit handa akong gawin ang anumang kinakailangan. Ang unang hakbang ay ang magtatag ng isang bagong pagkakakilanlan. Si Maria Thompson, ang walang muwang at mapagtiwalang asawa, ay patay na. Sa kanyang lugar,
Nilikha ko si Samantha Reyes, isang savvy businesswoman na may matalas na mata para sa mga investment opportunities. Gumamit ako ng bahagi ng aking umuunting savings upang mamuhunan sa isang bagong wardrobe, isang sleek new hairstyle, at maging sa mga subtle makeup techniques upang baguhin ang aking hitsura ng sapat lamang. Nagpractice ako ng isang bagong paraan ng pagsasalita, isang bagong paraan ng pagdadala sa sarili. Si Samantha ay kumpiyansa, assertive, lahat ng hindi si Maria. Gamit ang aking bagong persona, sinimulan kong pasukin ang mga social circles na madalas puntahan ng pamilya ni Juan, mga charity galas, mga business networking events, mga eksklusibong club. Kahit saan sila naroon, nandoon din si Samantha Reyes, laging nasa gilid, hindi nakakakuha ng labis na atensyon, ngunit laging nanonood, nakikinig, nangangalap ng mas maraming impormasyon. Ito ay sa isa sa mga kaganapang ito nang magkaroon ako ng unang malapit na pagtatagpo kay Elena mula noong fateful phone call na iyon. Nasa bar ako, umiinom ng isang baso ng champagne, nang marinig ko ang kanyang hindi mapagkakamalang tawa. Bahagyang lumingon, nakita ko siyang holding court kasama ang isang grupo ng mga society ladies. Bawat pulgada ay ang magandang matriarch. Nagtagpo ang aming mga mata sa loob ng maikling sandali sa buong silid na puno ng tao. Nakita ko ang isang kislap ng pagkalito na dumaan sa kanyang mukha, mabilis na pinalitan ng pagwawalang bahala. Hindi niya ako nakilala. Para sa kanya, isa lang ako sa ibang mukha sa karamihan, hindi karapat-dapat sa pangalawang tingin. Hindi niya alam na ang mukhang ito ay malapit ng maging pinakamasamang bangungot niya. Habang pinapanood ko si Elena na bumalik sa kanyang mga tagahanga, isang malamig na ngiti ang naglaro sa aking mga labi. Ang mga piraso ay nag-uugma. Sa lalong madaling panahon, magiging handa na akong umatake. Ngunit una, kailangan kong tiyakin ang aking sariling kinabukasan sa pananalapi. Ang pera na nawala sa akin ay maaaring wala na, ngunit determinado akong mabawi ang aking mga pagkalugi at higit pa. Ibinuhos ko ang sarili ko sa pag-aaral tungkol sa pamumuhunan, gumugol ng oras sa pag-aaral ng mga market trends at financial reports. Nagsimula ako sa maliit, gumagawa ng maingat na mga pamumuhunan sa kaunting pera na natitira sa akin. Sa aking pagtataka, natuklasan ko na mayroon akong talino para dito. Ang aking mga pamumuhunan ay nagsimulang lumago, dahan-dahan ngunit matatag, habang lumalaki ang aking kumpiyansa. Lumaki rin ang aking ambisyon. Nagsimula akong gumawa ng calculated risks, ginagamit ang aking lumalaking kaalaman at ang inside information na nakalap ko tungkol sa iba't ibang kumpanya. Sa loob ng ilang buwan, hindi lamang ako nakabawi ng aking inisyal na pamumuhunan, ngunit nagsisimula na akong makakita ng makabuluhang kita. Hindi nawala sa akin ang irony, ang mismong mga kasanayan na ginagamit ko upang muling itayo ang aking yaman ay ang parehong ginamit ni Juan at ng kanyang pamilya para sa kanilang sariling pakinabang. Ngunit hindi tulad nila, hindi ako hinihimok ng kasakiman. Bawat dolyar na kinita ko ay isa pang hakbang palapit sa aking panghuling layunin. Isang taon matapos umalis si Juan sa buhay ko, tumayo ako sa aking bagong apartment, nakatingin sa skyline ng lungsod. Ang babaeng nasasalamin sa bintana ay hindi makilala mula sa wasak na balat-kayo ko, isang taon na ang nakalipas. Si Samantha Reyes ay isang puwersa na dapat isaalang-alang, isang babae na may paraan at kalooban upang pabagsakin ang mga nagkasala sa kanya. Tinaas ko ang aking baso sa isang tahimik na toast sa aking sariling refleksyon. Maligayang anibersaryo, bulong ko, isang predatory smile ang naglaro sa aking mga labi. Tapos na ang oras para sa paghahanda. Bukas, magsisimula na ang tunay na laro. Habang ibinababa ko ang aking baso, bumagsak sa akin ang bigat ng sandali. Isang taon ng masusing pagpaplano, ng muling pag-imbento sa sarili ko, ng paghihintay. Ngayon, sa anibersaryo ng aking pagtataksil, oras na upang simula ng aking plano. Ang malupit na paghahayag na sumira sa aking mundo ay magiging maputla kumpara sa kung ano ang inihanda ko para sa kanila. Kinaumagahan, gumising ako na may layunin na matagal nang nabubuo sa loob ng ilang buwan. Nagbihis ako ng maingat sa isang tailored black suit na sumisigaw ng kapangyarihan at kumpiyansa.
ang armor ni Samantha Reyes. Habang naglalagay ako ng makeup, pinag-aralan ko ang aking refleksyon. Ang babaeng nakatitig pabalik sa akin ay hindi makilala mula sa walang muwang na guro na nagbigay ng lahat para sa pag-ibig. Mabuti, patay na ang babaeng iyon. Ang una kong stop ay isang maliit na cafe sa buong bayan, malayo sa aking karaniwang mga pinupuntahan. Nag-ayos ako upang makipagkita kay Alex doon, malayo sa mga matang mapanukso. Nakaupo na siya sa isang sulok na booth nang dumating ako. Isang Manila envelope sa mesa sa harap niya. "Sigurado ka ba tungkol dito, Maria?" Tanong niya habang dumulas ako sa upuan sa tapat niya. Kahit pagkatapos ng isang taon, nahihirapan siyang tawagin akong Samantha. Kapag nagsimula ka sa landas na ito, wala nang balikan. Hinarap ko ang kanyang nag-aalalang titig ng may matibay na determinasyon. "Sigurado ako, Alex. Kinuha nila ang lahat mula sa akin. Oras na para matutunan nila ang halaga ng kanilang mga aksyon." Tumango siya ng dahan-dahan, inilipat ang envelope sa buong mesa. "Lahat ng hiniling mo ay narito. Mga financial records, communication logs, witness statements tungkol sa pagkamatay ni Roberto. Lahat ito ay circumstantial, ngunit sapat na ito upang magsimulang magtanong." Pagtatapos ko para sa kanya. "Salamat, Alex. Hindi ko ito magagawa kung wala ka." Habang tumatayo ako upang umalis, hinawakan niya ang aking pulso. "Maria, Samantha, mag-ingat ka. Ang mga taong ito, mapanganib sila. Kung malalaman nila ang ginagawa mo." Binigyan ko siya ng isang maliit, malamig na ngiti. "Huwag kang mag-alala sa akin, Alex. Hindi na ako ang parehong babae na inakala nilang maaari nilang itapon. Handa ako sa anumang darating." Gamit ang envelope na ligtas na nakatago sa aking briefcase, nagpunta ako sa aking susunod na appointment. Sa nakalipas na taon, nilinang ko ang isang relasyon kay Janice Moore, isang ambisyosong batang mamamahayag na laging naghahanap ng kanyang malaking break. Nagkita kami sa isang abalang coffee shop. Ang buzz ng usapan ay nagbibigay ng cover para sa aming pagpupulong. "Miss Reyes," masigasig na bati ni Janice. "Sabi mo may kwento ka para sa akin." Tumango ako, inilipat ang isang USB drive sa buong mesa. Nasa dito ang lahat: financial fraud, tax evasion, at posibleng pagkakasangkot sa isang kahina-hinalang pagkamatay. Lahat ay konektado sa isa sa pinakatanyag na pamilya ng lungsod. Lumalaki ang mga mata ni Janice habang binulsa niya ang drive. "Malaki ito. Sigurado ka ba sa iyong mga source?" Talagang tiniyak ko sa kanya. Ang bawat piraso ng impormasyon ay na-verify. Siyempre, kailangan kong manatiling anonymous. Siyempre, mabilis na sumang-ayon si Janice. Kung tama ito, ito na ang story of the year. Iniwan ko si Janice na nagbubuhos ng oras sa mga file. Ang aking puso ay nagra-racing sa halo ng pagkabalisa at exhilaration. Ang unang domino ay nailagay na. Ngayon, kailangan ko na lang maghintay na bumagsak ito. Ang susunod na bahagi ng aking plano ay nangangailangan ng mas personal na touch. Gumugol ako ng ilang buwan sa pagpapasok ng sarili ko sa parehong social circles ng pamilya ni Juan. Laging maingat na manatili lamang sa gilid ng kanilang kamalayan. Ngayong gabi ay isang charity gala na alam kong hindi kailanman pinalalampas ni Elena, ang perpektong stage para sa aming unang tunay na komprontasyon. Pagpasok ko sa marangyang ballroom, naramdaman ko ang mga mata na lumingon sa akin. Si Samantha Reyes ay nakilala sa mga bilog na ito bilang isang savvy businesswoman na may malalim na bulsa at mapagbigay na espiritu. Eksaktong uri ng tao na gustong linangin ni Elena para sa kanyang mga paboritong proyekto. Naglakad ako sa karamihan, tumatanggap ng isang baso ng champagne mula sa isang dumadaang waiter. Nakita ko si Elena na holding court malapit sa sentro ng silid na papalibutan ng kanyang karaniwang grupo ng mga sycophants. Huminga ako ng malalim at humakbang sa kanyang line of sight. Nagtagal ng isang sandali bago kumislap ang pagkilala sa kanyang mga mata. Nang mangyari iyon, nakita ko ang isang maikling kislap ng shock, mabilis na natakpan ng kanyang karaniwang pagmamataas. Aba, sabi niya,
Ang kanyang boses ay sapat lamang upang makuha ang atensyon ng mga nasa paligid niya. Tingnan mo kung sino ang nagpasya na gumapang palabas ng anumang butas na pinagtataguan niya. Si Maria, hindi ba? Ang maliit na pagkakamali ni Juan. Naramdaman ko ang mga mata ng grupo sa akin, pag-usisa at bahagyang paghamak sa kanilang mga titig. Inaasahan nila na guguho ako, natatakbo papalayo na umiiyak tulad ng mahinang babae na inakala nila na ako. Sa halip, ngumiti ako, malamig at matalas na parang talim ng kutsilyo. Elena, sagot ko, matatag at malinaw ang boses ko. Napakasarap na makita ka ulit, bagamat natatakot ako na tila nagkakamali ka ng pagkakakilala sa akin. Ako si Samantha Reyes. Inabot ko ang aking kamay. Napansin ng may kasiyahan kung paano lumaki ang kanyang mga mata sa mamahaling relos sa aking pulso. Sa palagay ko ay hindi pa tayo formal na naipakilala. Bahagyang nanginginig ang kamay ni Elena habang nakikipagkamay siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nag-aalangan sa grupo. Halos nakikita ko ang mga gear na umiikot sa kanyang ulo. Sinusubukang malaman kung paano laruin ang hindi inaasahang pag-unlad na ito. Oo, nauutal siya. Ang kanyang karaniwang poise ay nag-aalangan. Pagkakamali ko. Maligayang pagdating, Miss Reyes. Bago ka ba sa aming maliit na bilog? Medyo, sagot ko ng maayos. Kamakailan ko lang inilipat ang aking mga business interests sa lugar na ito. Dapat kong sabihin, marami akong narinig tungkol sa mga venture ng inyong pamilya. Marahil ay maaari nating pag-usapan ang mga ito minsan. Palagi akong naghahanap ng mga bagong investment opportunities. Bahagyang namutla ang mukha ni Elena sa aking mga salita. Isang kislap ng takot ang dumaan sa likod ng kanyang mga mata. Marahil. Kung papayagan mo ako, may kailangan akong kausapin. Habang nagmamadali siyang umalis, naramdaman ko ang mga nag-uusisa na titig ng grupo sa akin. Binigyan ko sila ng isang enigmatic smile bago ako bumalik sa karamihan. Ang buto ay naitanim na. Ngayon, kailangan ko na lang itong panoorin na lumaki. Sa sumunod na ilang araw, sinubaybayan ko ng mabuti ang balita. Hindi ako binigo ni Janice. Ang kwento ay sumabog noong Martes ng umaga, nakalantad sa harap na pahina ng pinakaiginagalang na pahayagan ng lungsod. Pamilyang prominente, sangkot sa financial fraud at investigasyon sa kamatayan, sigaw ng headline. Pinanood ko mula sa aking apartment habang ang kwento ay kumalat ng mabilis. Sa tanghali, nasa bawat news channel na ito. Sa gabi, pampublikong inaanunsyo ng mga federal investigators ang isang investigasyon sa pananalapi ng pamilya. Nag-vibrate ang aking telepono sa isang text mula kay Alex. Nangyayari na. Ayos ka lang ba? Nag-type ako ng mabilis na sagot, mas higit pa sa okay. Ito ay simula pa lamang. Kasing-kasiya sa akin na makita ang maingat na nilinang na imahe ng pamilya na nagsisimulang gumuho. Alam kong ito ay unang pag-atake pa lamang sa magiging isang mahabang kampanya. Susubukan nilang lumaban, siyempre. May pera sila, koneksyon, impluwensya. Ngunit mayroon din ako ngayon, at hindi tulad nila, wala na akong natitirang mawawala. Kinaumagahan, nakatanggap ako ng hindi inaasahang tawag. Hindi pamilyar ang numero, ngunit may pakiramdam ako na alam ko kung sino ito. Hello? Sagot ko. Pinapanatili ang aking boses na neutral. Inakala mong matalino ka, hindi ba? Ang boses ni Juan ay mahigpit, halos hindi makontrol ang galit. Inakala mong maaari ka lang bumalik sa aming buhay at sirain ang lahat ng binuo namin? Pinayagan ko ang sarili ko ng isang maliit, malamig na ngiti. Pasensya na, sino ito? Huwag kang maglaro sa akin, Maria, sigaw niya. Alam kong ikaw ang nasa likod ng artikulong iyon. Ano ang gusto mo? Pera? Iyon ba? Gusto mo ang iyong mahalagang 4,500,000 pabalik? Ay Juan, sabi ko, tumutulo ang huwad na simpatya sa aking boses. Hindi mo pa rin naiintindihan, hindi ba? Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa katarungan. Ito ay tungkol sa mga kahihinatnan. Ikaw at ang pamilya mo ay inakala na maaari mo akong gamitin at itapon na parang basura. Malapit mo nang matutunan kung gaano ka nagkamali.
Nagkaroon ng mahabang pagtigil sa kabilang dulo ng linya. Nang magsalita ulit si Juan, mas tahimik ang kanyang boses, halos nagmamakaawa. Maria, pakiusap, ano man ang tingin mo na ginawa namin sa iyo, hindi ito ang paraan. Maaari nating pag-usapan ito. Maaari nating ayusin ang mga bagay. Sa isang sandali, naramdaman ko ang kislap ng dating Maria, ang babae na nagmahal sa lalaking ito, na naniwala sa kabutihan ng mga tao. Ngunit pagkatapos ay naalaala ko ang kalamigan sa kanyang mga mata nang umalis siya, ang kalupitan sa boses ni Elena habang pinawawalang bahala niya ako. Hindi Juan, sabi ko ng matatag. Huli na. Sobrang huli na. Ginawa mo ang iyong pagpili 1 taon na ang nakalipas. Ngayon, oras na para harapin ang mga kahihinatnan. Tinapos ko ang tawag, humihinga ng malakas ang puso ko. Wala nang balikan pa. Ang gauntlet ay naibaba na. Ang mga linya ng labanan ay iginuhit. Habang nakatingin ako sa lungsod, isang lungsod na dating pakiramdam ko ay napakalaki at napakalaki, ngunit ngayon ay tila ang aking personal na chessboard. Naramdaman ko ang isang pagdagsa ng masamang kasiyahan. Inakala nila na nakita na nila ang pinakamasama sa akin noong araw na iyon. 1 taon na ang nakalipas, wasak at tinaksil sa aking walang laman na apartment. Wala silang ideya kung ano talaga ang kaya kong gawin, ngunit malapit na nilang malaman.